ng ating mga Biblia. Kung meron kayong mga Biblia dyan sa Hob, or kung wala kayong dala, pwede kayong sumubay dyan sa ating screen. Praise the Lord. Hob 1, verse 13, verses 13 to 22. Job o Hob, verse 1, chapter 1, verse 13. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang pinakapanganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nangihinain naman ang mga asno. Nang dumating ang mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito natatapos sa pagbabalita nang dumating naman ng isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Verse 17, hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa namang dumating. Ang sinabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng malakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. So pamagatan natin ang pag-uusapan natin ngayon, when faith is all you have left. Kapag pananampalataya na lang ang natitira. Amen? When faith is all you have left. Kapag pananalig na lang ang natira sa iyo. Nakita natin sa buhay na ito ang isang malaking pagsubok na nangyari sa buhay, sa kasaysayan ng buhay ni Job. Maraming tao ang nag-aalala o nag-aakala, mga kapatid, na bilang isang naglilingkod sa Diyos, marami ang naniniwala sa mga tapat na nananampalataya sa Kanya, sa mga nananalig sa Kanya. Maraming nag-aakala na ang mga bagay ay magiging smooth, magiging okay, walang conflict, walang problems, walang struggles. Pero dito nakita natin, hindi yun, mga kapatid, ang totoong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay tapat sa Panginoon, sa iyong palagay, faithful sa Kanya, ay exempted na
sa mga problema, hamon na maaring dumating sa buhay. Nakita natin dito, pag binasa natin sa chapter 1, si Job ay mananampalataya sa Panginoon. May pananalig. Hindi siya isang backslider kung bakit nangyari sa kanya yung mga bagay na yan. In fact, sabi sa verse 1, si Job, sabi ng Biblia, siya ay mabuting tao at sumasamba sa Diyos. Siguro maraming katulad si Job dito na narito ngayon. Ma-attend ng church, nagsasamba, sumasamba sa Diyos. That's why huwag kayo magtataka ba't matagal ang worship sa BACMI. Halos 45 minutes, di ba? O lagpas pa kung minsan. Bakit? Kasi nandito tayo to worship the Lord. Amen? Hello? Nagpunta tayo sa dakong ito kung hindi magpuri, sumamba sa Panginoon. Hindi para umattend lang ng, anong tawag niyan? Social club meeting. Kaya kung kaya niyong tumayo, o kaya niyong lumundag, kung kaya niyong umawit sa Panginoon, gawin ninyo. Kung hindi naman, maaring magpuri pa rin ang nakaupo. Lalo na kung may mga medical conditions o may edad na ang sumasamba sa Panginoon. Pero hindi dapat baguhin ang format para lamang makasabay sa modern age worshipers ngayon na pinapaikli, pinapasaglit. 1 hour lang, 45 minutes, uwian na. Oh, di ba? So tayo, alam natin, narito tayo para magsumamba sa Panginoon. So si Job ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos. Si Job ay hindi makasalanan. In fact, sabi pa rin sa verse 1, si Job ay umiiwas sa masamang gawain. Near perfect, kung hindi man perfect, ang example ng buhay ni Job kung paano manampalataya sa Panginoon. Umiiwas sa mga gawaing masama. Tingnan mo nga yung iyong katabi kung umiiwas. Mukha ba yung umiiwas sa mga masasama? Job was a man approved by God. In fact, sabi sa verse 8, sabi ng Diyos mismo, nagsasalita, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Biro mo mga kapatid, yung Diyos ang nagsasalita sa iyo, aprobado, kumbinsido, saludo, happy ang Diyos. Pambihira to, di ba, na imagine niyo kung gaano kabuti si Job para ang Diyos mismo ma-impress sa kanyang life, sa kanyang lifestyle. Hello? Sabi ng Diyos, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh o ng Diyos. But yet, nakita natin sa story, sa kasaysayan ng kanyang buhay, he suffered deeply. Nagdusa siya. Dumanas siya ng pagsubok na hindi niya sukat akalain. Na sa kasaysayan ng daigdig, wala ng pagsubok. Siguro na maaring lumagpas sa kanyang pinagdaanan. So ang storya ng buhay niya na nagtuturo sa atin ngayon, na hindi porkit tayo ay dumadanas ng problema at pagsubok sa ating buhay, na pinaparusahan tayo ng Diyos, o galit ang Diyos sa atin, o itinakwil tayo o pinabayaan tayo ng Diyos. Dahil katulad ng nangyari kay Job, wala siyang kasalanan, wala siyang nagawang mali. Ngunit,
may dumating pa rin sa buhay niya na napakabigat na pagsubok. Kaya nga ang mabubuting tao nakaka-experience lalo ng great suffering. Sabi sa Job 1, he was blameless, upright, God-fearing, avoiding evil. Yet, sa isang iglap, sa isang araw lang, nawala ang lahat ng pagpapala. O blessings, material things, even loved ones sa kanyang buhay. Nawala ang kanyang kayamanan. Sunod-sunod yung mga tauhan niya nag-report. Ha? Kung ikaw yun, ang dami mong negosyo maunlad. Sunod-sunod na bankrupt. Sunod-sunod nagsara. Sunod-sunod na lugi. Ano kaya ngayong mararamdaman? Sa isang araw lang, pambihira. Siguro naman, may pagsubok tayo sa buhay pero hindi sabay-sabay nangyayari. Hello? Siguro, paisa-isa lang. Minsan hindi na natin kaya. Minsan may mga tao na gusto nang tumalon sa third floor. Isang problema pa lang. Nade-depress na. Kahit yung iba ay mananampalataya din naman. Pero hindi kinakaya ang mga problema, mga pagsubok, sumusuko na. Nade-discourage na. Nagka-problema lang, ayaw na magpunta sa church. Ayaw nang umattend ng Bible study. Parang sinisisi ba ang Diyos? Pero pag sinuri naman natin, nangyari kung minsan yun sa kanila dahil hindi sila nag-ingat, nagbantay, nalugi, na-scam, kamali ng investment, pumasok sa mga samahan, sa grupo na nangangako ng mataas na return ng investment. Pero walang tatalo sa nangyari sa buhay ni Job na lahat isang araw lang, wala nga siyang ginawang mali, wala nga siyang ginawang kasalanan sa Panginoon. Naubos ang lahat. From millionaire o billionaire, naging zero. At ang pinakamasakit mga kapatid, ang lahat ng kanyang mga anak na minamahal ay namatay lahat sa loob lamang ng isang araw. Imagine niyo yun? Napakahirap nun. Kaya nga, righteousness does not exempt us from trials. Ang pagiging banal, tapat sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Diyos, ay hindi ibig sabihin exempted ka sa mga trials. Sa mga suffering. Dahil habang buhay tayo dito, may trials, may suffering sa ating buhay. Being faithful to God does not mean you will never suffer. But it means, in spite of suffering, God will sustain you. Hello? Hindi tayo makakaasa na walang problema sa buhay, even being faithful sa Panginoon. Pero asahan mo, mga kapatid, God will sustain you. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. God is still sovereign in the midst of your faith. Ang Panginoon ay nariyan kahit na dinadanas mo yan. Alam ng Panginoon, nakikita ng Diyos si Job. God permits kung ano mang nangyari kay Job. Dahil may purpose. Alam natin, God remained in control. Kaya pag may problema, sabi mo, ipaalala mo sa sarili mo, sabi mo, God is in control.
Pag may pagsubok sa buhay mo, gaano man yan kalaki, gaano man yan kahirap, ipaalala mo sa sarili mo, God is in control. God is still on His throne. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. He is sovereign. Kung pinahintulutan man ng Diyos na danasin natin ang pagsubok, dahil alam niya ang ating limitasyon. Alam niya ang ating kakayahan. Kung bakit hindi pare-parehas ang pagsubok na dinadanas ng tao, isa lang ang masasabi ko. Dahil hindi pare-pareho ang kakayahan ng tao. Maaring mabigat ang pagsubok mo ngayon. Bakit? Bakit pinahintulot na mangyari sa iyo yan? Dahil may tiwala ang Diyos na kaya mong magtagumpay. Kung bakit ang kapatid mo hindi dumanas ng kasing bigat ng pagsubok na inaakala mo, na dinadanas mo, marahil hindi niya kaya yung pagsubok na dumaan sa iyo. Meron ngang kasabihan, di ba? Nananalangin tayo kung minsan, Panginoon. Patatagin mo ko, Lord, palakasin mo ko. Pero pag dumating yung mga problema, ayaw na natin. Sabi ng Diyos, ito nga yung magpapalakas sa iyo. Ito nga yung mag-refine sa iyo. Magpapatatag sa iyo. At lahat ng pinahintulot ng Panginoon ay tutulungan niya tayo, mga kapatid, upang pagtagumpayan ito. Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. See? Dinadanas nga natin ang pagsubok pero nandyan ang Panginoon nakatingin, nakaalalay. Kaya sabihin mo, ipaalala mo, God is in control. Sabihin mo sa iyong katabi, God is in control. Kaya nga, true faith is revealed in loss. Tama nga naman, madaling manalig, madaling manampalataya sa Panginoon pag lahat okay sa buhay mo. Maayos, banayad, walang problema. Pero pag dumating ang mga challenges sa buhay, doon mo talagang nakikita, doon mo talagang nasusukat ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Doon mo nakikita ang relasyon na meron ka sa Panginoon. Bago mangyari ito kay Job, may tiwala ang Panginoon na kakayanin niya. Kaya nga, nang maubos ang lahat kay Job, mawala ang kanyang lahat ng kayamanan, ari-arian, salapi, pati kanyang mga anak, anong sabi ni Job? Sabi niya, the Lord gave, and the Lord has taken away. At nagpuri siya sa Panginoon. Sabi niya, si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh din ang babawi. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos din ang babawi. Admit niya na wala siyang dala dito. Hubad siyang isinilang ng kanyang ina. Wala siyang dala ni singkong butas o bariya. Lahat ng meron siya, ibinigay, biyaya ng Diyos. At nung nawala, alam niya rin na ang Panginoon ang nagbigay kung kunin ng Diyos. Ano ngayon? Sabi niya, purihin si Yahweh. Nagpuri siya sa Panginoon. Lahat ng bagay sa buhay natin, mga kapatid, bigayan ng Diyos sa iyo.
trabaho mo, business mo, edukasyon mo, pamilya, loved ones, lahat sa Panginoon. Lagi nga nating sinasabi na lahat yan ipinagkatiwala lamang sa atin. Pero napag-isip-isip na ba natin na kung bawiin ng Panginoon, kaya ka natin? Kaya pa rin natin bang magtiwala sa Kanya? Itong story ng buhay ni Job ay napaka-obvious, napaka-gasgas na. Sometimes pag binabasa to ng mga tao, parang wala na lang eh. Parang kwento, fairy tale na lang, parang walang impact. Pero kung i-reflect natin yung ating sarili, kung iisipin natin tayo yun si Job at nangyayari sa kanya, yung sitwasyon na ito, kaya ba natin na sa kabila nun magpuri pa rin, sumamba pa rin sa Panginoon? Lalong-lalo na kung ikaw ay mawala ng mahal sa buhay. Kaya mo pa bang sumamba sa Panginoon? Maglingkod sa Kanya. Naalala ko yung tatay namin na wala, si Bishop Vic. Sunday morning yun, I think, Sunday. So nung kinuha na siya ng Lord, syempre heartbroken kami, malungkot. Malungkot na hindi dahil hopeless, kung hindi malungkot kasi mamimiss mo yung tao, yung presence. Di ba? Pero alam mo, at the end of the day, makikita mo naman siya ulit, no? Sa kamay ng Panginoon. Pero normal yun, heartbroken ka, sad, grieving, nagluluksa, normal yun. Kaya nga ako, hindi ako fan nung, nasa Panginoon na siya, congratulations. Hindi ako fan nun kasi may moment na kailangan mo mag-grieve. Parang para sa akin, masyadong insensitive. Sa akin lang yun, iwan ko sa ibang believer anong take nila. Pero katulad nga, si Jesus nga, sabi niya, may time ng pagluluksa. Amen? May time ng pagsaya. So ako hindi ako fan masyado nung, congratulations! Yung iba nagpapaparty pa, pa fiesta. O kaya, although, syempre Christian tayo, alam natin, totoo yun, congrats. Nandun na sa kamay ng Panginoon. Pero yung grieving family, hindi natin masasabing congrats kasi masakit, malungkot. No? Kasi mamimiss nila, hindi dahil sa hopeless. So nung pagkawala ng tatay namin, after wala na kami magagawa, nandun na siya sa kamay ni Lord. Ang una-una namin ginawa ay maghanap ng church. So nag-fellowship kami, I think, sa church sa CCOP yata yon. Hindi pa ganun yung church nila, parang under construction pa. Sobrang pa. So hindi pa masyadong maayos. So doon kami, nag-worship kami, pamilya. Di ba? Malungkot, oo. Pero habang nag-worship ka, habang sumasamba ka sa Panginoon, nararamdaman mo yung peace, yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Kaya kahit anong problema sa buhay natin, mawalan man tayo ng mahal sa buhay, mawala man kung anong mahalaga sa buhay natin, imbis na magmukmok, imbis na mawala, ang una mong gawin, sumamba ka sa Panginoon. At tiyak, makakamit mo, bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan sa kung anumang pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Kaya ang pananalig natin, hindi lamang ito dapat nangyayari kapag convenient ang ating buhay, kapag ka-okay ang lahat. Pero dahil kahit sa sitwasyon na mahirap, masikip, kailangan tayo mga kapatid ay patuloy pa rin na sumamba sa Panginoon. Tayo ay maglingkod pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga prayer natin na parang hindi naririnig. O nawala yung mga biyaya o blessing o pagpapala na nanggaling sa Panginoon. O kahit palagay natin, hindi tayo naririnig ng Panginoon. Kaya nga, sa Job 2, dinalaw si Job ng mga friends niya at pati yung mga kaibigan niya nakiramay sa kanya. Nakiluksa, nakilungkot.
Walang sinabing iba. Nandun lang sila, nakiramay lang. Minsan mga kapatid, pag alam natin yung kaibigan natin, kapatid natin na may problema, minsan kahit di mo kailangan payuhan, nandun ka lang. Samahan mo lang. Makihati ka lang, makisama ka lang sa lungkot. Katulad nung nangyari kay Job, sinamahan siya ng mga best friends niya. Nandun lang sila. Hindi sila nag-usap, hindi sila nagpayo. Yung presence lang nila. At sabi ni Job sa verse 13, normal sa buhay natin na sometimes ma-question, sabi niya, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Pag may nangyayari sa ating problema, minsan naki-question natin, Lord, bakit? May nagawa ba ako? Panginoon, kulang ba? Panginoon, ganito, ganyan. Ay di natin maiwasan yun. Sometimes makakapagtanong tayo sa Diyos. Pero ang mahalaga mga kapatid, hindi tayo mawawala ng tiwala sa Panginoon. Hindi tayo mawawala ng tiwala sa Kanya. Lahat tayo nawalan na ng mahal sa buhay sa Panginoon. Lahat tayo nawalan na ng mga mahalagang bagay sa ating buhay. For sure. Minsan sabi mo, Lord, why? Panginoon, bakit? Siguro nga, hindi natin alam ang sagot. Hindi rin natin mararamdaman ang sagot sa Panginoon. Pero sa kabila nun, yung power ng Panginoon, yung authority ng Panginoon, mga kapatid, nananatili. Katulad ng nangyari kay Job, pinakita ng Panginoon yung kapangyarihan. At na-realize ni Job, sabi niya, ang liit-liit ko pala ko compare sa Panginoon. Sa kapangyarihan ng Diyos. Na-realize ni Job na wala akong karapatan pala ni magtanong sa Panginoon. Na mag-question sa Kanya or para bang sisihin siya. At dahil doon mga kapatid, ano nangyari? Mas lumalim, mas tumatag ang pananampalataya ni Job sa Panginoon. Suffering can lead us to deeper relationship. Sa paghihirap natin, sa pagdudusa natin, lalong lumalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon, lalong nasusubok ang pananampalataya natin sa Panginoon, lalong tumatatag ang ating relasyon sa Diyos. Kasi, although tapat si Job, pero makikita natin wala siyang real encounter sa Panginoon. Sabi niya sa Job 42 verse 5, nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo sa sarili kong mga mata, sabi ni Job. Nung nagka-problema siya sa kanya, tunay at totoong nakilala ang Diyos. Ang kabutihan, ang kadakilaan, ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya, nagkaroon siya ng encounter. Lumalim lalo ang pag-ibig ni Job sa Panginoon. Ang tiwala, ang pananalig, ang pananampalataya niya sa Panginoon. Sometimes sa mga ganitong situation, doon natin lalong mas nakikilala ang Panginoon. Pag okay ang lahat, oo, may faith tayo, oo, alam natin, pero hindi natin experience kung paano mag-comfort ang Diyos, kung paano mag-provide ang Panginoon, kung paano ang Panginoon mag-work, kung paano kumilos ang Panginoon. Pero pag nandun tayo sa sitwasyon na pinakamasakit, pinakamasaklap, pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay, doon natin nakikita ng malaliman at nakikilala ng husto ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Trials can bring us closer to God. Nagiging malapit tayo sa Panginoon. Nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano mang dinadanas mo ngayon. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ka nariyan sa buhay mo ngayon. Pero isa lang ang alam ko, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon.
Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, kahit nangyari ito kay Job, hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya sumuko. Tinanggap niya. Naghantay lang siya ng pagkakataon. Alam niya sa buhay niya, alam niya sa sarili niya, na hindi yun nangyari sa kanya dahil sa sinumpa siya ng Panginoon. Kaya naging matyaga. Naging mapasensya si Job. Dahil alam niya, God restores in His perfect time. Alam niya, napapagalingin siya ng Panginoon sa tamang panahon. Alam niya, napagpapalain siya ng Panginoon muli sa tamang panahon. Alam niya na kung ano man ang nawala sa kanya, maibabalik ng Panginoon sa tamang panahon. At kung hindi man ibalik sa ine-expect niyang paraan, alam ni Job sa sarili niya na patuloy pa rin siyang sasamba at magtitiwala at maglilingkod sa Panginoon. Kaya binalik ng Diyos, restore ng Panginoon. Once na matest ni Lord yung faith natin, mga kapatid, ibabalik ni Lord kung ano man yung nawala sa atin. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Job at napakabuti din ng Diyos sa buhay natin. Suffering is not a fruit that God has left you. Faith is refined in fire. Kaya nga mga kapatid, sa buhay ni Job, sa buhay natin ngayon, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa kasabihan, faith that cannot be tested cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi nasusubok ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung mananampalataya ka ngayon, kung may faith ka sa Panginoon ngayon, ngunit ayaw mong subukin ka sa faith mo, hindi ka rin maaring pagkatiwalaan ng Diyos ng mga mas malalaki pang gawain na para sa iyo. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Anumang testing ang ibigay ng Panginoon sa atin, magtiwala lang tayo sa Kanya. Nakita nyo nung tines si Moses, blenes si Moses ng lahat ng meron siya. Si Abraham. Tines si Abraham, binigyan ng lahat ng meron siya, pinagpala ng Panginoon. Binigyan pa ng anak si Abraham, kaisa-isang anak. Ang tagal niyang hinantay. And yet, nung tines siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo sa akin yung anak mo. Ihandog mo sa akin. Patayin mo para sa akin. Yung inantay niya ng napakatagal, yung minahal niya, ayaw niyang malamukan, makagat ng lamok, makagat ng kung ano-anong insekto, biglang hiniling ng Panginoon, ibalik mo sa akin yan. Hinest si Abraham. Pero anong ginawa niya? Di siya nagdalawang isip. Sabi niya, si Lord ang nagbigay. Kung babawiin ni Lord, sino ba ako na hindi? Kaya nung aakma na siya na ihandog na ang kanyang sariling anak, sabi ng Lord, huwag mong ituloy. Pumasa ka na sa pagsubok na itinakda ko sa iyo. So dahil hindi niya ipinagkait yung kaisa-isang anak na ibinigay sa kanya ng Diyos, anong pinalit ng Panginoon sa kanya? Isang marami matatag na bansa. Isang mayaman na bansa, matatag na bansa, at hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi natitinag. Hallelujah. Milyon-milyong pagpapala, renestore ng Panginoon, binalik ng Panginoon, pinalitan ng Panginoon, dinoble ng Panginoon. Kaya nga ang tunay na tanong is, the question is not whether you will go through trials or not. But the real question is when you will go through them.
Ang tanong mga kapatid, hindi kung baka, di ba? Baka magkapagsubok ako. Hindi yan tanong. Ang itanong mo sa sarili mo, kailan darating ang pagsubok? Hindi baka, hindi maaari. Kung hindi ang paghandaan mo, kung kailan darating sa buhay mo. Ang tunay na tanong, hindi o kung dadaan ba ang pagsubok o hindi sa buhay mo. Kung hindi ang tunay na tanong, kailan darating. At pag dumating na, yun ang kailangang paghandaan. Balikan natin ang kasaysayan ni Job. Tingnan natin. At kung papaano si Job nagtagumpay, gawin natin siyang inspirasyon. For sure, kung bakit naroon yung kwento ng buhay ni Job, ay upang makapulutan natin ng inspirasyon at pag-asa sa ating buhay. Kaya nga, katulad ng isang guro, anong sabi? Ang lahat ng itinuturo ay dapat subukin. Sabi ng guro, ang lahat ng itinuro ay kailangang subukin. Kung may tinuturo ang Panginoon sa atin, kung may itinuro ang Panginoon sa atin upang manampalataya tayo sa Kanya, huwag tayong magtataka kung darating ang pagkakataon na subukin tayo sa pananampalataya na yon. Hindi ito, it's not the matter of what, di ba? It's not a matter of whether you will go to trials, but it's a matter of when you will go through trials. Kaya mga kapatid, anong nakita natin? Binalik ng Panginoon ang lahat kay Job. At dahil doon, lalo pa siyang pinagpala ng Panginoon. Ibinalik, dinoble pa kung ano yung nawala sa kanya. At kung ano yung buhay ng mga tao na kanyang minamahal, ibinalik din ng Diyos. At sabi ng Bible, sa huling yugto ng buhay ni Job, ay siya'y naging masaya, payapa, at masaya na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, sa buhay natin, hindi tayo kailangang magpatalo. Hindi tayo kailangang sumuko. Tuloy lang ang buhay dahil may purpose ang Panginoon sa buhay natin. Hindi pa tapos ang storya ng buhay natin. Patuloy pang sinusulat ang kasaysayan ng buhay natin. At dapat sa dulo ng kwento ng buhay natin ay tayo'y matatag, tapat, na nagpuri, naglingkod, sumamba, nanalig at nagnanampalataya sa Panginoon hanggang sa huli. Hindi man siguro kaparehas yung outcome, yung end, yung conclusion, yung story ng buhay ni Job. Pero kung gagayahin natin siya na magtitiwala, masa sa Panginoon. Ang nakatitiyak lang ako, hindi tayo bibiguin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Siniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Sabihin natin sa ating sarili, God is in control. Ang Diyos, ang may pakana ng lahat. Ang Diyos, ang may kontrol ng lahat. At ang lahat ng nangyayari sa buhay, sa mundong ito, it's all for His glory. Ano man nangyayari sa buhay mo ngayon, sabihin natin, Lord, lahat to para sa iyong kalwalhatian. Lahat to para mag-glorify ka, lahat to para maitaas ka, lahat to para mapapurihan ka. Lahat ng ito, walang ibang reason kung hindi para maitaas ang pangalan ng Diyos sa ating buhay. Ama naming banal, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Sa kasaysayan ng buhay ng iyong anak na naging tapat sa iyo.
na magpahanggang ngayon, Lord, ay aming tinitingnan, aming hinahangaan kung papaano naging tapat at nanatiling tapat sa iyo, Lord, sa kabila ng mga pagsubok at problema. Lord, alam namin, bilang kami mga anak mo ay hindi rin exempted sa mga karamdaman, kahirapan, struggles sa mundong ito. Dahil sinabi na to, Lord, sa iyong salita, lalo na sa mga huling araw, Lord, kung nasaan kami ngayon, maraming problema at pagsubok. Minsan ang mga problema, Panginoon, ay pinapahintulutan mo upang kami ay magising. Upang kami, Panginoon, ay lalong maging focus sa iyo. Upang ma-realize namin na lahat ng bagay sa mundo ay temporary lamang. Kahit ang buhay namin, Lord, ay hindi namin hawak. Buhay ng mga mahal namin sa buhay. Hindi kami ang nagmamay-ari, Panginoon. Ngunit salamat, O Diyos, na Ikaw ay nananatiling tapat sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Lord, dalangin ko sa mga kapatiran namin na dumadanas ng pagsubok na mabibigat sa kanilang buhay. Lord, Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kapayapaan, magbigay, Panginoon, ng pag-asa. Palakasin mo, O Diyos, ang kanilang loob. At iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Hindi siya nag-iisa. Hallelujah, Lord. Salamat po na sa oras na ito, Ikaw lamang po ang nakakaalam sa future ng bawat isa. Pero ang pangako mo, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak na narito ngayon. Na ang mensahe ngayon, Lord, ay tumimo sa aming puso at isipan. Magpatatag ng aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Lord, na hindi kami matinag, Panginoon, anumang pagsubok, Lord, ang dumaan sa aming buhay. Lord, panghawakan mo ang buhay ng bawat isa. Ang pananalig at pananampalataya ng bawat isa. Panghawakan mo, Lord. At patuloy mong pagpalain, O God, na hanggang sa huling hininga ay mananatili kaming tapat sa iyo. Hanggang sa iyong muling pagpabalik, Lord, madatnan mo kami na nananatiling tapat sa iyo, na hindi nagdadalawang isip, Panginoon, na hindi, Panginoon, nagdududa, kung hindi, buo ang aming loob. Ano mang kahinatnan namin, ano mang mangyari sa amin, hindi kami bibitaw sa aming pananampalataya sa iyo, Lord. Lord, pinagdarasal din namin, Lord, na tulungan mo ang mga mananampalataya sa mga panig ng daigdig na pinipersecute, pinapatay dahil sa pananalig sa iyo, God. Dahil sa pananampalataya sa iyo, Lord, bigyan mo sila ng lakas. Lord, mapalad kami sa bansa namin, Lord, na malaya kami, Panginoon, na nakakapaglingkod at nakakapagpuri, nakakasamba. Pero sa ibang bansa, Lord, buhay ang kapalit ng kanila, Panginoong pagsamba sa iyo. Tulungan mo sila, O God, na makayanan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Lord, yung mga pagsubok na meron kami, wala akong ikukumpara sa ibang tao, Lord, na nagdurusa ngayon. Hallelujah, Lord. Salamat. Mangyari ang kalooban mo sa buhay namin, Lord. Mangyari ang kalooban mo sa daigdig na ito. Ano mang mangyari sa mga susunod na panahon, sa mga digmaan, sa mga alitan ng bansa, Lord, patuloy mong panghawakan ang buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Hallelujah.
na darating ang panahon na wala ng sakit, na wala ng problema, na wala ng kalungkutan, Lord. Diyan sa iyong mga kamay. But until then, Lord, bigyan mo kami ng lakas na kami ay makapanatili na matatag na naglilingkod sa iyo. Lord, salamat, i-bless mo ang iyong mga anak. Kahit sa aming pansamantalang pag-uwi, gabayan mo. Mga kaibigan namin nanonood online, Lord, bless mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo sila. Sa mga bisita na narito ngayon, Lord, puin mo ang kanilang puso. Kumilos ka sa kanilang buhay. Huwag nilang sayangin ang pagkakataon na ikaw ay paglingkuran habang may panahon pa. Na ikaw ay sambahin habang may panahon pa. Lord, sa iyo lamang ang lahat. Nawa, Panginoon, na itaas ka namin sa oras na ito. Lord, lahat ng pagmamayari namin, Lord, galing sa iyo. At sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.